Ito po, no? Baka kapusin tayo, kaya medyo bibilisan na po natin, ha? Teka muna, at ako'y iinom muna. Well, alam niyo po, itong portion na liham ni Lolo at Lola ay mahalaga sa akin kasi po, dito nakaka-express ang mga Lolo at Lola ng kanilang mga hinaing, yung kanilang mga problema sa buhay o yung kanilang gustong ibahagi sa mga nakikinig. So, tingnan po natin, pakinggan natin po ito, ha? Ito po ay isang liham na itong buwan ko lang natanggap to, eh. So, gusto ko lang pakinggan yung maigi, ha? Dear Dr. Gary C. Sa lahat po ng sumusubaybay ng gabay sa kalusugan tuwing linggo, alas 5 ng hapon, at sa Lunas Health Academy tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ng alas 7:30 ng gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang po ibahagi at ipagmalaki kung gaano kapalad kaming magkapatid na may magulang na labis na mapagmahal at maunawain. Mga magulang na ehemplo ng magandang pagsasama. Isang ama na mabait, responsable, good provider sa lahat ng pangangailangan, sandigan at haligi ng tahanan. At isang ina naman na nagsisilbing ilaw ng tahanan, maalahanin at maasikaso sa pamilya. Pareho silang nasa edad 70 pataas, 70s, at sa awa ng Diyos nasa malusog na pangangatawan. Sumulat po ako para ihandog ito sa aking nanay na nagdiwang ng kanyang kaarawan nung nakaraang linggo, July 22, 2012. Siya po'y pinanganak noong taong 1937 at nasa 75 years old na po ngayon. Alam ko po na tapos na ang Mother's Day, pero ang pagkilala sa magulang ay di lang natatapos tuwing Father's o Mother's Day. Ito pong kwento na ito ay tribute ko sa aking nanay. Marami po magagandang alaala nung aking kabataan. 4 po kaming magkakapatid na panay lalaki at ako po ang panganay. Naalala ko po nung bata pa kami na halos laging terno at pareho ang damit at sapatos namin at sa kulay lang nagkakaiba. Magugulat po kayo, doktor, na pati sa style ng buhok, kung kalbo, kalbo lahat. Paggupit binata, pare-pareho din kaming 4. Kaya para kaming 4 musketeers, all for one and one for all. Yun po siguro ang paraan para ipakita sa amin ang pantay-pantay na pagtingin ng aming magulang. Nung kami ay nasa elementarya, hinahatid kami ng nanay sa eskwelahan na nakasakay sa pangpasaherong jeep at 25 sentimos lang ang pamasahe noong mga panahon na yon at 2 piso naman ang baon namin kada araw. Mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing sasapit ang alas 6 ng umaga, gigisingin na kami ni nanay at sa sarap ng tulog, pahirapan ang pagbangon sa umaga. Pag nakita ni nanay na dumilat na mga mata namin, bababa na siya papuntang kusina para magluto ng almusal. At pagkatapos mag-ahin sa mesa, magugulat na lang siya, natulog pa kaming lahat. Sisigaw na yan at may hawak na tsinelas na pamalo. Pagkahatid sa eskwelahan, uuwi na siya para asikasuhin ang mga pangangailangan sa bahay at pagdating ng alas 4 ng hapon, naghihintay na sa gate ng eskwelahan para magsundo. Sa babaan ng jeep o terminal, may isang sinihan na walang aircon, walang air condition, na napakapanghi at amoy lumot. Wala pang malalaking mall noon, kaya doon kami magkakapatid nanonood kasama si nanay. Doon ko unang doon ko unang napanood si Ramon Revilla Sr., Pepeng Agimat. Pepeng Agimat, sino sa inyo nakapanood nun? Kayo ba napanood niyo? Makasama ko rin itong technician, Pepeng Agimat. Napanood niyo na ba yun? Mga 1970s yun, no? Kung saan may mga tiyanak at taong berde na di ko malimutan kasi di ako pinatulog sa takot ng gabing yun.
madalas na si nanay ang kasama namin manood o mamasyal. Kasi busy si tatay sa trabaho at pag may libreng oras si tatay, mas gustong magpahinga at manood na lang sa bahay ng Betamax na usong-uso nung late 1970s. Isa pang di ko malilimutan na karanasan ay nung sinama ako ng nanay ko sa isang party sa may Dasmariñas, Binondo. Nasa isang restaurant kami na nasa third floor nang biglang nagkasunog. Nagkagulo mga tao, sigawan, iyakan, nagtakbuhan, tulakan patungo sa hagdanan. Tandang-tanda ko pa yung napakakapal na usok at ang hirap sa paghinga. Magkahawak kamay kami na bumaba at di nagpapanik hanggang nakalabas ng ligtas. Naalala ko rin nung bata pa ako, sinasama niya ako sa mga social gatherings kung saan may mga palaro at kantahan. Hindi ko makalimutan ang isang kanta na una kong narinig sa nanay ko. Ang pamagat ng kanta ay Dahil Sa'yo. Napagkaalaman ko na ito rin ang paborito ng dating unang ginang, Imelda Marcos. Marcos pa rin. He. Napakarami pang kwento na di maubusan ng mga magagandang alaala ng kabataan ko. Pero isang mahalagang kwento na gusto kong ibahagi sa inyong lahat ay ito. Kung hindi dahil sa nanay ko, hindi nyo maririnig si Dr. Gary C. Si nanay ang nag-encourage kay Dr. Gary C. na ipagpatuloy ang pagdodoktor. Unang plano ni Gary, tapusin lang ang pre-med sa BS Medical Technology at magtungo na sa Amerika para doon na siya manirahan at magtrabaho. Pero sa tiyaga at may kasama ng kakulitan ni Mader, kaya napilitan magdoktor si Gary. Ang unang usapan, susubukin lang ni Gary na 1 taon, and the rest is history. Maraming salamat nanay, kasi ang pagiging doktor ko ay naging daan para makatulong sa kapwa, lalo na sa mga senior citizen na may karamdaman. Belated happy birthday, Ma. Hinahandog ko po sa inyo ang harana ni Papa G na ang pamagat ay Dahil Sa'yo. Gumagalang, Dr. Gary C. Teka, parang sinulatan ko yung sarili ko ah. Sinulatan ko nga yung sarili ko. Well, alam niyo po, bira yung ganitong pagkakataon eh. Dapat nung last Sunday to eh. Kaso napurnada eh. Kasi nangyari last Sunday, kaya wala po ako dito. Alam naman ng iba, kaya wala ako rito. Eh, nag-play lang yata ng replay, no? Eh, kasi kaya wala ako rito dahil sinamahan ko po yung nanay ko na nagkaroon kami ng konting salo-salo. So, dapat ito nung last Sunday. Pero, nevertheless, huli man daw ay huli pa rin. Pero magaling pa rin, di ba? So, ano pong comment niyo? Tama ba yung ginawa ko? Na masyadong 1 linggong delay na, no? Pero, bahala na. Pero, importante ito. Ano ba ang gustong marinig ng mga Gurangski? Kanta na 1934. Ay, 38. Ito po yun, ha? So, kanta na 1938. So, ang title nito ay Dahil Sa'yo. Eh ba, nag-research ako dyan? Alam mo ba itong kantang to? Eh, sumikat din to nung kinanta ni Nat King Cole sa Araneta Coliseum. Eh, ang pagkakanta ni Nat King Cole, alam ko, ibang version, American version eh. Kanta niya ganito eh. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay, pagmamahal. Pero kantayin natin yung original. So ito po, inahandog ko po itong kantang to sa lahat po ng nakikinig, lalong-lalo na po sa nanay ko na nag-celebrate ng 75th birthday nung nakaraang linggo. Happy birthday, Ma. Pasensya na sa mga problemang binibigay ko sa inyo. Ang tanda-tanda ko na, no, biro mo, magbibigay pa ako ng problema, nakakahiya. Basta pasensya na po. Basta, I love you so much. So, ito po ang ating harana. Mukhang busy yung sa sa RHTV. Harana. Ito po para sa inyo lahat po ito, Para sa inyo lahat po ito. Harana ni Papa G.
sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit ng pusong umiibig, mandi wala ng langit at nang lumikaya, hinango mo sa dusa, tanging ikaw sinta ang aking pag-asa. Dahil sa'yo nais kong mabuhay, dahil sa'yo hanggang mamatay. Dapat mong tantuin, wala nang ibang giliw, puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin. Dahil sa'yo ako'y lumikaya, pagmamahal ay alayan ka. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko'y dahil sa'yo. Dahil sa'yo ako'y lumikaya, pagmamahal ay alayan ka. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko'y dahil sa'yo. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.